Tatlong rounds na lang ang nalalabi dito po sa US Championship 2025. Round number 9 na eh. At ang interesting part, dalawa po ang leading sa torneo. Ito po ay si Grandmaster Wesley So at Fabiano Caruana. Pareho po silang may 5.5 out of 8. Naglaban na sila so hindi na sila magkakaharap. Ang magiging resulta ngayon ay lahat depende kung ano ang i-score nila sa makakalaban nila sa last 3 rounds. So ngayon pong round 9, kalaban po ni Grandmaster Wasiso ay si Sam Sabian. Si Fabiano Caruana naman si Sam Shaklan. Anong nangyari? Abay, puti po si Wesley dito kay Sam Sabian, nag-D4 po siya. Sinagot po yun ng Knight F6, nag-C4, E6, and then Knight C3 na kung saan tinirahan ng Bishop B4 Nimso. Pinasok ni Wesley yung Nimso. Pagka Bishop B4, nag-Queen C2 na tinirahan ng D5. Sinagot lang ng A3 ni Wesley. Bishop takes, Queen takes, lahat po yan ay linya. Kung papasin ninyo, mabilis tumira pareho. Ito po yung Nimso Indian Defense Classical Noah Variation. Ayun. So, ang tinira po dito ni Sabian, nag-castling. Wesley So naman, nag-E3 lang para pag kinapture po yung C4, Bishop takes eh. Anyway, tinira ni Sabian yan ng B6 para i-develop yung Bishop na sinagot po ng Knight F3, Bishop to B7, nag-B3 naman si Wes. Ang tema ata ni Wes is pag kinapture mo magpo-pawn takes, kaya po nag-B3. Not just that, to allow Bishop B2 para makadevelop. Nag-develop naman ng kabayo, itong si Sabian. Sinagot po ng Bishop to E2. At dito makikita nyo na talagang preparado pa si Wes kasi lamang na siya ng 10 minuto, yung oras na napakalaki. Pagkatira po ni Wes ng Bishop to E2, nag-Rook to C8 si Sabian. Ang number 1 is C5 at yan yung kadalasang ginagawa eh. Ngayon pagka-Rook C8, Wesley So nag-castling. So di niya pa rin. At after castling, eto nangyari. Kasi ang mga ginawa po before is Knight E4 and then pawn takes C4. Pero si Sabian, tumira po siya ng novelty first time ginamit sa laro. Nag-C5 lang. So novelty po yan, bagong tira. Pagka C5 po, nag-Rook to D1, kinapture po yung C4, binawi ni Wesley ng pawn. Kinapture po yung D5 or D4, binawi po ni Wesley ng pawn. And then B5, interesting oh. Siyempre, mapipilitin katutulak. At pagkatulak po, according po sa engine, slightly better si Wesley. Slightly better. So, nagkaroon po ng pass pawn yan. Pero nagkaroon naman siya ng backward pawn. Yung bishop po lumakas. Ganyan nangyari dyan eh. Anyway, threaten po ito pong pawn sa may B5. Kaya tumira yan ng bishop C6 to defend and to prevent yung tulak din ng pawn later on. Pagka bishop C6, nag-Rook to B1, hitting the pawn. Dinipensahan ng A6 and then tumalon yung kabayo sa may D1 or E1. Dito po pupunta oh. Ayan. Sinagot naman niya ng Bishop E4 in case na tumulo ka. Lalapnusin ko yan. Ang ginawa ni Wesley, umiwas. Kasi baka pag tumalon kakainin, nag-Knight B6 naman. Abay, napakaganda din ng Knight B6. Anong tema niyan? Dito? O pwede dito? O dito? Ang ginawa ni Wesley kasi is nag-Bishop to G5, number 1 engine move, na sinagot ng Bishop to G6 lang. Wow, umatras lang, umayos na. Pagka-atras, nag-Bishop to F3. Tumalon yung kabayo sa D5, nag-Queen to B3, and then nag-Queen to C7. Tama, develop lang, umiwas din sa pin. Pagka Queen C7, kinapture ni Wesley yung kabayo sa may F6 na binawi. And then nag-A4. Ayun. At pagka A4, naku po, lamang daw si Wesley So dito. Kahit papaano kasi may pass pawn. Yes, this is backward pero hindi naman mabigyan ng pressure. At yung pressure na binibigay sa mga pawn sa may queen side ay napakalakas. Dumipensa yan eh. Na kinapture lang ni Wesley, binawi ng pawn, and then nag-Knight D3 tumalon. So, yung Knight D3 pupunta dito, magiging pass pawn doon. Nako, pag napahintulutan yun, lamang. Kaso, tinikman agad ni Sam eh. Na binawi naman ng Reyna and then nag-Rook F to D8. Ayan na, pinapressure na po ito. So pagka Rook F D8, nag-Rook lang sa may B1 trying to hit the pawn na sinagot ng Knight to D5. Ayun. So this is move 27. Lamang ng 16 minutes si Wesley. Pagka Knight to D5, medyo magtataka ka dyan. Kasi binibigay po yung pawn eh. Unang-una, kung kakainin mo agad, hindi pwede, may talon kasi dito. No? Kaya ang ginawa po ni Wesley, kinapture niya muna yung Knight. Na kung saan, naku po,
Hindi na pala ganun kagandahan yan. Ibalik lang po natin, no? Ang tamang tira for some reason, sabi ng engine, wag mo munang tikman, hindi pa daw hinog. Mag-rook ka muna dito. Mag-rook ka dyan. Bakit? Ang suportahan mo daw ito, baka bago mo yung tikman. Ang problema kasi pag nag-rook ka dito, yung mga idea na baka harangan lang, o depensahan na gano'n is parang, di ba, hindi maganda. Dahil magiging solid at mahuhold yung position. Kaso, Wesley, sabi niya, magwa-one point up na ako, kainin ko na to. Pero pagka takes, abay, magaling din si Seb yan eh. Kasi pagka takes na ganoon, rook takes, nag-rook to D8, and then queen to B3, abay, equal daw po ito. Equal daw. Kasi tinirahan lang yan ng G6 eh. Kahit kasi one pawn down ito, or one pawn up ito, hindi mo madepensahan. Kasi nga, example, gumanito ka, may mga ganun pa eh. May mga ganun pa. Kaya napilitan si Wesley, mag-G3 na lang, pasingaw. Tapos kinapture takes, miwas para magpipilit para maitulak po ito rook behind. So gumano nilatake Reyna, bumaba. Kailangan dito para masuportahan po yung D1, hindi makacheck basta-basta. Na sinagot po ng Queen to C6. Nag-rook naman po sa may B6, Queen to F3. Medyo nakakatakot na. Kaya napilitan po yan, gumanon, ipalit yung Santore, bumalik yung Reyna, nag-H5 or H4. H5 naman po. And then, ito po ay one pawn up. May outside pass pawn. Pero ito po ay not enough to win. Tabla to eh. Ayan na nga nangyari o hinamon. Pero tabla to. Kasi medyo makakalapit po yung king. At yun na nga ang nangyari. O, syempre may counterplay yan. Kung counterplay ng tulak din eh. Oh, ayan no. Ayan, bumalik na lang. Wala eh. Mahirapan ipanalo to pag ganyan. Ayan no. Napilitan si Wesley, ay sinakbal na lang. Ayan nangyari. And eventually, natabla. Okay, tabla is not bad. Di naman po natalo. Ang tanong, anong nangyari kay Fabiano Caruana? Bay, tingnan po agad natin nangyari kay Fabi. Itim po dito si Fabi. Puti si Sam Shaklan, nag-E4 si Sam, and then, ayan no, C5 talaga si Fabi, gusto talaga manalo. So, pagka C5, nag-Knight F3, E6, aba, yung opening po na pinili niya, yung French variation sa Sicilian, no. Anyway, D4, typical, capture takes, and then Knight C6, Knight C3 develop, nag-A6 lang, and then nag-Bishop E3 develop, Knight F6, tapos Bishop to D3, Taimanov, no, nag-Queen to C7, and then Queen to E2. Aba, linya pa rin pala yan. Parang mabilis tumira. Magkakasling ata sa queen side. Tumira po ng B5, and then Knight takes, Knight, Queen takes, Knight, and then nag-castling na yan. Medyo mali pa pala yung castling. Pero mukhang preparado si Sam eh. Ibalik natin, no? Kasi ang kadalasan tinitira si E5. Yan po yung pinaka-mainline. Well, castling, hindi naman po siya novelty nangyayari na before. Ngayon, pagka-castling, aba, medyo nag-isip na si Fabi, siya po ay nag-bishop to B7 na novelty. Ibalik lang natin, ang linya before is B4. Ang linya before is B4. Magkatunog ah. Anyway, nag-bishop B7 novelty. Tingnan nyo, ang laki ng time na kinonsumo ni Fabi dyan. Ang idea po, develop lang ng bishop. Baka pwede din mag-castling. Of course, ang ginawa naman ni Sam, nag-king move lang. Pagka king move, nag-bishop to E7 and then nag-A3 lang. Aba, grabe mga tirahan na. A3 lang, pinaprevent niya lang po yung tulak. Pagka A3, nag-queen to C7 na sinagot ng bishop to E2. Grabe yung bishop dito na to. Umatras lang, umayos na. Bakit kaya siya naatras? Baka ayaw niyang pag-ganunin, no? Anyway, tumira po ng castling si Fabi na sinagot na ng H4. Ayan, binomba na. Nag-D5 naman. Typical na babasag ka din. Siyempre, hindi pwedeng paatakin mo lang sa may king side. Ito pong si Sam. Nakinapture po. Takes, capture, and then bishop to C3. Ang bishop C3, medyo magtataka ka ng una. Kasi po, ang bishop to C3, libre po itong pawn, pero hindi kinapture. Kasi may bishop takes. Ayun. Pagka-capture mo na ganon, kahit another sacrifice daw yan eh.
Another sacrifice. Boom. Ayun, no? Pagka takes mo na gano'n, check, 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 check. Basta maraming check. Anyway, hindi po kinapture nga yun. Nakita yun. Kaya nag F5 to prevent yung capture sa H7 na sinagot ng rook to H3 develop. At ito pong posisyon na ito, lamang po ito sa white. Hindi lang po lamang yung white sa posisyon. Lamang din sa oras ng napakalaki. Ayan, 23 minutes ang kalamangan sa oras. Pagka rook H3, nag-rook to D8, nag-G4, bumubombo. Pagka G4, nag-bishop to F6, kinapture, takes, and then nag-capture sa may F5, binawi ng pawn, lamang pa rin po ang white. Nag-rook to E3, yun ang nawala yung kalamangan. Ang tamang tira daw is dito kay. Ayan, diyan ka maglaro daw, tapos bombahin mo ng pawn. Ayun. Kaso, rook to E3, medyo na equal. Umatras kasi yung bishop and then nag-rook to E5, hitting the pawn. Hindi na nga dinipensahan. Pinin na lang yung bishop. Actually, parang dinipensahan pa rin. Hindi makain yung F5 eh. Pagkatira po niyan, nag-rook to E1, sinagot ng queen to D4, binibigay na lang yung pawn, pero may bawi sa H4. Ayun. At ang nangyari, kinapture eh. Ayun, no. So, pagka-takes, abay, maniwala kasi hindi. Biglang bumaligtad na. For some reason, labag na daw po ang black. Yun yung una, initindi kung bakit tingin ko dahil sa pass pawn later on, malinis eh. Anyway, tumira po ng F3 yan, Queen F4 hitting the bishop na dinipensahan ng Queen to E4 at pinalit. At lamang na dahil po sa pass pawn. Yun na nga, no? Kanina lamang na lamang yung white, biglang lumamang na ngayon si Fabi. Ayan, no? Okay. Oy, ganda ng break, no? Para pagka-text may ganun. Kaso dinipensahan lang ni Fabi yan. Pagka rook C4 or C5, kasi wala nang ginagawa ito doon, ayun na yung pass pawn na sinasabi ko. Ngayon, pagka H5, nag-C4. And after C4, nag-king move. Pagka king move, nag-rook to G1. At yung oras ni Fabi, 15, 20 si Sam, move 34. Nag-bishop to F7 na sinagot ng king C2. Pagka king C2, rook doon dumipensa para makagalaw siguro yung bishop. Maitulak din yung pawn. And then, nag-rook lang sa A1. So, tinulak yung pawn, kinapture yung pawn. Tumulak na naman ng blunder si Fabi kasi walang oras eh. Pagka tumulak kasi, ayun, na-equal na. 3 minutes lang si Fabi ah. So, kinapture po yan. Takes. And then dito, very equal ang position. Pwersado ka. Bishop D5. No, kailangan mag-bishop D5. Takes, tapos matutulak mo yung pass pawn mo later on. No, di lang yun, weak din yun. Doon may pass pawn siya, kaya depensan kasi may counterplay ka na. Abay, hindi po ginawa ni Sam. Ang ginawa ni Sam, ayan, blunder malala. Pinistiniran ni Sam yung bishop B7, hindi nag-iisip. Pagka bishop B7, nakapag bishop G6, na-miss niya yung check na yan. Ano meron sa bishop G6? Paluluwain yung king mo. Ayan, umangat. Check. 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 Natadtad ng check eh. Ayun na. Napakaganda nito. Ngisay ka boy. Ayun, losing bigla. Ayan nangyari, binipor, dahil one piece down. Tuloy pa ba natin to? Tuloy natin. One piece down. Ayan, nag-resign na lang. Ayaw nang ituloy ni Sam kahit gusto pa nating ituloy. Grabe yung London ni Shaklan. Lamang eh. Hanip na yan. Bumigay. At dahil doon, leading na. Ito pong si Fabiano Caruana. By the way, si Niemann nanalo. Tapos si Lebon natabla. Natabla si Lebon kasi kung nanalo si Lebon, magta-tie per second pa siya. So, eto po ang standing after round 9. Ayun. Leading si Fabi, second si Wesley, third si Lebon, fourth si Hans-Mok Niemann. Ngayon, last 2 rounds na lang po. Sino makakalaban ni Fabi sa last 2 rounds? Eto po, tingnan po natin. Kalaban niya po si Mishra. Ayan, maganda yan. Tapos si Lebon, last 2 rounds. Medyo mabigat yung kalaban pa ni Fabi. Kahit matablahan lang siya or sana masilat. Para si Wesley, kalaban niya last 2 rounds.
Ayun, si Darius Works. So, Darius ata yung lowest seed, no? So, by chance si Wesley na makascore kay Darius. Sana manalo. And then si Gregory Oparin. Ayan, si Oparin, nung nakaraan, tinalo si Wesley 2 beses eh. Pero tinalo ko naman si Oparin 2 beses din sa Title Tuesday. Sana manalo si Wesley. Last 2 rounds para malaki chance mag-champion. No? Anyway, na nga po ang magiging sunod-sunod na bakbakan. Abangan po natin ang mga susunod na laban. Ay, nagmamadali ako ngayon dahil may torneo ang aking estudyante. Pupunta ako dun para magbantay. Of course, para mag-coach. Muli, ito po yung Coach Video Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Salamat sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.